Vice President in the Philippines and a future President in the Philippines. Welcome to Duterte Park, Ma'am Inday, VP Sara. Sobrang blooming talaga ng VP Sara. Background mo sa tatay mo. Dito po kayo. Marami pong mga bagong dating. Maraming maraming mga first time po. May mga first time po tayo from Sweden. Nasaan yung mga taga Sweden? May first time tayo na galing sa Norway. At may first time tayo from Davao. Straight from Davao. Talagang came here. Saudi Arabia. At syempre, Germany. And of course, the Hague and Netherlands residents. Ma'am, kamusta po si Tatay Digo sa inyong paglalakad? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, inupit namin. Pinakiram kami ng buwan pa ng nail cutter. Kuko. And then we spend time pag kung hindi siya haip. Parang sinapay. Kapol. Oh, yes. Time na inhale 5. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling kabili. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh. Okay, so sabi niya, Nakalungkot naman yan. Opo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes daw. Kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung mabilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pupultuhin kita o hindi. So, yan yung discussion na yun. How did you feel po nung magganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot kayo. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun pag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinagag yung kanyang abilit na pag-cremation. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digo. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD na, diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay nagalitan pa niya, hindi niya useless yung mga lupa. Meron ba siyang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, itak naman. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor center. Yeah. Pasaway like that, Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung ano ni Ma'am. Sinabi. Hindi ko alam kung ano napag-usapan nila mother. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, umayak siya, sobrang payak lang talaga niya. Siya na. Tsaka naman ko kanina, hindi ko na minensyon kasi medyo hindi ako nag-yung
Maganda yung kutis niya. Ako nag-therapy dito. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, Firm. para siyang Volterra eh. Firm. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, May hindi siya. skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaano. Hindi na. Okay. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na chairman niya, Ms. Wad. He's in Davao City, si chairman. And then sabi niya na paabot daw sa kanya yung well-wishes niya. Nag-isap din kami kasi kailangan katawagan yung anak ni chairman niya, Ms. Wad. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, Dabawenyo na namatay, discuss natin. Then of course, yung, father naman, then kasi ni, PRD, discuss natin. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Tomorrow, nag-isip pa kami. Ito ko lang yung check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... Alas 2. Ito pa. 2 to 3. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo po. July 9, no? Yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lighted up? Wala today eh. I think si Panasa sa ata yung kinainisan niya eh. Bakit to? Nandito pala si Atty. Mansay. Andito pala si Atty. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi. Aso nakapasok Hi, si sir. Atty. Mansay? Oo, kami yung partners. Kaya nga, I was going to ask asan sa bakit sa Wala. Manasa rin na yun. Oo.